Dalawang panukalang batas na layong tulungan ng mga magsasaka at mangingisda hinggil sa condonation ng mga loans ang itinampok sa talakayan ng Committee on Agrarian Reform sa Kamara. Si Faith Santiago, una sa balita. By giving our agricultural frontliners a fair and realistic path back into financial mainstream, we empower them to rebuild their livelihoods, enabling them to contribute to national growth. I hope that we can all work together towards providing relief to our farmers. Sa pagsisimula, hinimok ni Committee on Agrarian Reform Chairperson Eleanor Bulut Begtang ang pagsuporta sa House Bills 2414 at 5051 na naglalayong i-restructure at i-condone ang unpaid interests, penalties at surcharges sa loans ng mga magsasaka, fisherfolks, CDA-registered cooperatives at agrarian reform beneficiaries mula sa ilang ahensya at institusyon. Binigyang diin sa pagpupulong ang maibibigay na oportunidad sa agriculture cooperatives and associations, pati na rin sa agricultural frontliners upang maibalik ang financial stability at maayos na credit standing na tutungo sa mas produktibo at may dignidad na pagsasaka at pangingisda. Sumang-ayon dito ang Department of Agrarian Reform na naglatag ng mga posibleng epekto ng panukala tulad ng enhanced agricultural production na magdudulot ng local food system stability at fiscal impacts hinggil sa principal charge write-offs. Ibinahagi rin ng ahensya ang mga rekomendasyon tulad ng extension ng policy alignment at rationale sa pagsali sa principal at hindi lang sa charges. Gayun din ay ang pag-advance ng rural development at agrarian reform ayon sa EO 40 Series of 2023 na ipinasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa comprehensive relief ng agrarian reform beneficiaries o ARBS. Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, itinalakay din ng Agricultural Credit Policy Council ang posibleng pagpapalawak ng coverage sa condonation ng loans ng mga agricultural workers. Inilapit naman ng National Food Authority ang unpaid interests ng mga magsasaka na unrecoverable dahil sa naantalang FLGC program. Samantala, iginiit ng Task Force Mapalad ang kahalagahan ng patuloy na suporta sa mga agricultural frontliners upang mapakinabangan ng husto ang mga panukala at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Without productivity support, restructured loans will simply become new unpayable debt traps. And if we are to strengthen the bill, we must incorporate mandatory program for productivity enhancement, jointly implemented by DAR and relevant agencies to ensure ARPs genuinely regaining the capacity to pay. Bubuo naman ang komite ng Technical Working Group upang pagsamasamahin at lalong pag-usapan ang mga naging suwestyon ng bawat ahensya at komisyon sa pagpupulong. Inaasahang magaganap ito sa simula ng 2026. Nauuna sa Balitang Totoo at Laging Bago, Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.